Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa mga punong saserdote at matatanda ng bayan, "Pakinggan ninyo ang isa pang talinhaga. May isang taong nagtanim ng ubas sa kanyang bukid at ito ay binakuran niya. Gumawa siya roon ng pisaan ng ubas at nagtayo ng isang mataas na bantayan. Pagkatapos, kanyang iniwan sa mga kasama ang ubasan at siya ay nagtungo sa ibang lupain. Nang dumating ang panahon ng pitasan, pinapunta ng may-ari ng ubasan ang kanyang mga alipin upang kunin sa mga kasama ang kanyang parte. Ngunit sinunggaban ng mga kasama ang mga alipin. Binugbog nila ang isa, pinatay ang ikalawa, at binato naman ang ikatlo. Pinapunta uli ng may-ari ang mas maraming alipin, ngunit gayon din ang ginawa ng mga kasama sa mga ito. Sa kahuli-hulihay, pinapunta niya ang kanyang anak na lalaki. Igagalang nila ang aking anak, wika niya sa sarili. Ngunit nang makita ng mga kasama ang anak, sila'y nag-usap-usap. Ito ang tagapagmana. Halikayo, patayin natin nang mapa sa atin ang kanyang mamanahin. Kaya't siya'y sinunggaban nila, inilabas sa ubasan at pinatay. Pagbalik ng may-ari ng ubasan, ano kaya ang gagawin niya sa mga kasamahang iyon? Sumagot sila, lilipulin niya ang mga buhong na iyon at paaalagaan ang ubasan sa ibang kasama na magbibigay sa kanya ng kaparte sa panahon ng pamimitas. Tinanong sila ni Jesus, "Hindi pa ba ninyo nababasa ang talatang ito sa kasulatan? Ang batong itinakwil ng mga tagapagtayo ng bahay, ang siyang naging batong panulukan. Ginawa ito ng Panginoon at ito'y kahanga-hanga. Kaya nga, sinasabi ko sa inyo, hindi na kayo ang paghaharian ng Diyos, kundi ang bansang magdilingkod sa Kanya ng tapat." Narinig ng mga punong saserdote at ng mga Pariseyo ang mga talinhaga ni Jesus at naunawaan nilang sila ang pinatatamaan niya. Dadakpin sana nila siya, ngunit natakot sila sa mga tao sapagkat kinikilala ng mga ito na propeta si Jesus. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Umupo po ang lahat at makinig sa homilya. Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga sa mga nasa barangay. Magandang umaga sa mga nasa tahanan na nagsisimba online at sa lahat ng nasa abroad. Sang magandang araw sa inyong lahat. Dalawang kwento na may parehas na kapalaran ang ating narinig sa mga pagbasa sa araw na ito. Unang kwento ay ang kwento ni Jose sa ating unang pagbasa. Si Jose ang paboritong anak ni Israel. Dahil si Jose ang laging pinapaboran ng ama, nabuo ang selos sa mga magkakapatid. 10 na magkakapatid itong sina Jose. At sa lahat ng yun, siya ang pinaka-paborito.
Kaya naman, pinagplanuhan siyang patayin ng mga kapatid. Mabuti na lang, pinigilan ang mga kapatid na patayin si Jose. Pinigilan sila ng panganay na si Ruben. Kaya sa halip na patayin, sabi ni Ruben, ihulog na lang sa balon itong si Jose. Ngunit hindi pa nagkasya doon. Hindi pa nasiyahan sa paghulog kay Jose sa balon. Dahil nang may nakita silang mga Ismaelita, kinuha nila si Jose mula sa balon. Sa halip, siya ay binenta. Siya'y ipinagbili sa halagang 20 pirasong pilak. Ganito ang nagagawa ng selos. Nagiging masama ang isang tao. Masama sa isip, sa salita, at maging sa gawa. Ganyan ang taong may selos. Kaya nga, sa selos, wala sa pinagseselosan ang problema. Na kanino? Sa nagsiselos. Di ba? Wala doon sa pinagseselosan ng problema. Ang may problema, yung nagseselos. Pero ang madalas nating tinuturong salarin ay yung pinagseselosan. Imagine mo, no? Tumitingin ka lang sa cellphone, no? Bigla kang nainggit sa kumare mo. Oh, wala namang ginagawa yung kumare mo. Bigla kang nainggit. No? Tumitingin ka lang sa cellphone, bigla kang nainggit sa kaklase mo. Wala namang ginagawa, di ba? Anong sinabi mo? Hindi naman maganda. O, tinan mo na. O, dahil yan sa selos. O, dahil yan sa selos. Nagiging masama ang tao sa isip, sa salita, maging sa gawa. Kaya nga yung iba, yung pinagseselosan ang inaaway. Ang pinagseselosan ang tinuturing na may kagagawa ng gulo. Yung pinagseselosan ang tinataboy. Pero ang tunay na may problema, ikaw. Ikaw na nagselos. Ang totoong problema ay yung nasa loob ng tao. Yung nasa loob. Yung dating ang linis-linis, biglang nabahiran ng selos, kaya naging masama. Kagaya na lang ni Jose, wala naman siyang ginagawang masama. Kasalanan ba niya na siya'y paborito ng ama? Kasalanan ba niya na siya'y pinapaboran? Pero bakit siya pinagselosan? Kasi nabahiran ang kalooban ng mga kapatid. Nabahiran ng selos. Ito rin ang nangyari sa bida, sa talinhaga na ating narinig sa ating ebanghelyo. Yung talinhaga ng masamang katiwala. Matapos pagkatiwalaan ng may-ari ng ubasan, sa halip na ibigay ang parte ng may-ari, anong ginawa? Pinagdamot yung parte. At kahit yung kaisa-isang anak na tagapagmana, pinatay. Tingnan mo nga naman, Hindi na binigay yung parte, kahit yung mana na hindi naman sa kanila, kinuha. Malinaw ang usapin tungkol sa hatian. Ngunit bago ang lahat, nabahiran ang kalooban. Yan naman ang nagagawa ng isang taong sakim. Ang taong sakim, hindi nawawalan, hindi nauubusan. Ang problema sa sakim, ayaw niyang mawalan, ayaw niyang maubusan. Gusto niya mas marami. Tingnan mo, no? Ang tao,
kapag salat o hirap, gusto magkaroon. Tama? Pero pag meron naman, gusto pa magkaroon. Ang gulo, hindi ba? Yan yung taong sakim. Binabahiran din ang kanyang kalooban. Yan ang nagagawa ng sakim. Nagsisimula ang kasamaan sa kalooban hanggang hindi na lang ito nakokontrolado. Umaabot sa kaisipan hanggang sa ginagawa sa buhay. Mga kapatid, dito tayo pinag-iingat ng ating mga pagbasa. Ang mabahiran ang ating kalooban. Kapag yan nabahiran at hindi binantayan, sigurado nakakagawa ng kasamaan. Ito ang dapat nating pag-ingatan, bantayan ang ating kalooban. Dahil sa kalooban, nabubuo ang kahit na anong kasalanan. Amen? Amen.